Okay, the message is about walking worthy of God's faithfulness in the church. So may I request everyone to please stand up as we read the Word of God and give respect to its reading. I will be reading from the New King James Version. If you have your Bibles with you, you can read this responsibly. Ephesians chapter 4, verses 1 to 16. Ephesians 4, 1 to 16. Responsibly, as a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. With all holiness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism. One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. But to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. What does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? He that ascended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying the body of Christ. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. From whom the whole body fitly joined together and contracted by the every joint supplied, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. This is the word of the Lord. May the Lord bless the reading of His word. You may have your seats, please. Thank you. Walking worthy of God's faithfulness. Alam naman nating faithful ang Panginoon. Amen? Amen. Ang tanong, faithful ba tayo? Uy, ang lakas na daw natin magsabi ng hindi. Alam niyo ba yung kapag nag-iisip tayo ng mabuti at iniisip natin ang faithfulness ng Panginoon, ang katapatan ng Panginoon, at nag-meditate tayo doon sa katapatan yun, mahihiya tayo na sumagot agad na hindi ako faithful. Alam niyo ba yun? Na isang Christian, I'm not referring to you, bibilis nyo kasing nagsasagot kanina. Pero kung talagang nag-iisip tayo, mahihiya tayong magsabi sa harapan ng Panginoon na hindi ako matapat. Kasi i-measure yun ng Panginoon eh. I have never failed in everything that I have done. In my perfect plan towards sa buhay mo, hindi ako nagkulang. And then, sasagutin mo lang ng Panginoon, kasi hindi ako matapat, Panginoon. Ganon kadali yun. Ang seryosong Kristiyano, na iniisip niya talaga ang katapatan ng Panginoon sa kanya, ay hindi actually makakasagot. Kung i-measure niya lang kung ano kalaki ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Many times in my life, when I receive the blessing of God, I'm always speechless. Tumutulo na ang luha ko. At sinasabi ko sa aking sarili, anong nagawa ko? Upang matanggap ko ang mga pagpapalang alam kong hindi ako karapat-dapat na tumanggap dito. At nakakalungkot maraming Kristiyano ang hindi masyadong nag-iisip sa kung ano kadakila ang katapatan ng Panginoon sa kanyang buhay.
That's why a lot of Christians also are living carelessly in this world. Hindi nag-iisip kung paano i-share si Jesus Christ. Kapag tumingin sa mga tao, they just look at them as just other people. Na kung titingnan mo, hindi man lang nag-iisip, kailangan nito si Jesus Christ. Lalo kapag mga kalaban na natin, yung mga umaaway sa atin, naku, dapat hindi maligtas to. Yun agad yung sinasabi natin, di ba? Oh, kasi kalaban. But have we ever thought that kapag merong isang taong masama ang ugali, mas kailangan niya si Jesus Christ? Kasi ang pwede lang na makapagbabago ng kanyang ugali ay ang buhay ni Kristo. Ang buhay na matatagpuan niya kay Kristo. And I believe every one of us, alam natin na nagbago tayo dahil tinanggap natin si Kristo sa ating mga buhay. At ang ating ipinamumuhay ay hindi ang ating lumang buhay, kundi ang bagong buhay na nasa kay Kristo. Kaya nga sinabi, ang sino man na na kay Kristo ay bago nang nilalang. Wala na ang mga luma sa kanyang buhay. Pawang naging bago na ang lahat. Pero bakit ang hirap-hirap ipakita nung pagbabago na yon? Babalik ako sa sinabi ko kanina, hindi kasi tayo nag-iisip. Ang iniisip natin yung sarili natin. Hindi natin iniisip na ang bagong buhay na binigay ni Jesus Christ, yun ang dapat natin ipamuhay. That's why we fail to see the need, especially of those people who has not received and accepted the Lord Jesus Christ as the Lord and personal Savior. Ano sabi ng song ng CBC kanina? Say, how can you reach the world you never touch? You never touch this world because you have not seen that world in the eyes of the Lord Jesus Christ. And every day we live not in the eyes of the Lord Jesus Christ. We live in our own eyes. That's why kung minsan, kapag may nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, para bang may utang na loob pa ang Diyos, ba't pinabayaan mo ko? Akala ko ikaw ang Diyos. May utang na loob pa ang Diyos sa atin? Wala. Tayo hindi karapat-dapat minahal ng Diyos, niligtas ng Panginoon. Na dapat ipinapakita natin sa ating mga buhay ang tunay na pagbabago. Ngunit hirap na hirap ang Diyos sa atin hanggang ngayon. Kasi nga, sarili pa rin natin ang ating iniisip. Hindi ang gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay na ibinigay sa atin ni Kristo. So the challenge for each one of us, as the title says, walking worthy in the faithfulness of God. Wala namang pagkukulang ang Diyos. Ang challenge is tayo na araw-araw nagkukulang. Magiging kontento na lang ba tayo sa pagkukulang na yon? O kailang gumawa tayo ng paraan upang makita rin ng Panginoon na mayroon on our side an effort. The will, yun yung unang kanta eh. The will to live the life of Christ. Give me the will, di ba? Hindi ba? Yun yung unang lang kanta. Bigyan niyo po ako ng, ano yung will sa Tagalog? Kalooban. Naloobin ang gusto ng Panginoon sa aking buhay. In short, we must live intentionally as we walk worthy in the faithfulness of God in our life. May tatlo pong call sa atin na ginawa ang Panginoon. And I read this from the scripture. Sabi niya rito sa 2 Timothy 1:8 and 9, so do not be ashamed of the testimony about our Lord and of me, His prisoner. Apostle Paul is writing this, okay, to Timothy. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Before the foundation of the world, nandun na yung grace ng Panginoon. Hindi accidental ang grace ng Panginoon. Hindi accidental na binigay na Savior si Jesus Christ sa atin.
may tatlong bagay dito na palaging tinuturo sa theology. 3 callings of a believer. Number 1, call to salvation. Number 2, call to sanctification. And number 3 is call to serve or call to service. Nandyan lahat sa verse. Kasi He saved us by His grace, called us to holy life. Tapos sabi niya, join me in the suffering of the gospel. So, there's the call to salvation, and then a holy life is sanctification. Kasi yung word na sanctification means set apart. And then, join me in the suffering of the gospel. Join me to serve, sharing the gospel. So, 3 calls. Yung sinabi ko dyan. Call to salvation, call to sanctification, call to service. Now, ang aim natin dito, kasi kung babasahin natin ang binasa natin 1 to 16, palaging ini-aim natin sa church is unity. Tama ba? Dapat mag-unite ang church. Ang tanong, ang ultimate goal ba ng church is to unite? Answer me. Ang ultimate goal ba ng church is to unite? Yes. Sino sabi yes? Yes. Raise your hand. Okay. Isa lang ang malakas sa loob. Dalawa silang malakas sa loob. Okay. Sino nagsasabing hindi unity? Oh, raise your hand. Hindi ko sasabihin na sagot. Akala nyo. Oh, sige. Isa lang. Oh, isa lang. Ha? Ano ang ultimate goal ng church? Unity and multiply. Sharing, multiply, unity, edify. Serve. Kaya hindi tayo namumuhay ng naayon sa gusto ng Diyos kasi kahit tayo, hindi natin alam ang ultimate goal ng church. Great Commission. Great Commission? O sige, Discipleship. Discipleship. Go ye therefore, preach the gospel. Ang sinasabi niyo yung command. Hindi siya ultimate goal. Command ni Jesus Christ yun eh. Oh, tapos nagbasa tayo, di ba? Nagbasa tayo. And palagi, kapag itong binabasa, ang ine-emphasize is unity. Tama ba? Unity. Mamaya ipapakita ko sa inyo na hindi unity. Ang pinaka-purpose, bakit binigay ang apostles? Nandyan, di ba? Sa binasa natin. And has given us apostles, prophets, evangelists, pastor, teachers. For the building up of the body. Until we all come into the unity of Jesus Christ. yun ang sinasabi niya ba? Edification. And then ang pinakalas. That we will come into the full measure of the Lord Jesus Christ. So anong ultimate goal? Bakit nag-unite ang church? To serve So the that Lord. each one of us magiging kawangis ni Kristo. We serve so that we will show Christ. We unite so that we will show Christ. Kasi kapag unity lang sinasabi natin, kaya naman gawin nun kahit walang Kristo. Di ba? Alala nyo sa mga classroom ninyo, mag-unite tayo. O, Christmas party. Anong gagawin natin? Yung buong class mag-unite. Kaya na mag-unite. Even without the Lord Jesus Christ. Any organization, any company, kapag sinabing mag-rally tayo, mag-unite tayo. Kaya nag-EDSA, nag-unite yung mga tao. Kaya nila without the Lord Jesus Christ. So if we think that unity is the ultimate goal of the church, I think, according to the scripture, it is just the means so that we will come to the full measure of who the Lord Jesus Christ is in our life. We fail because we fail also to understand na ang ultimate goal natin, bawat isa sa atin, ay maging Kristo sa bawat isa. Kasi pag naging Kristo tayo sa bawat isa, yung purpose ni Kristo, yung buhay ni Kristo, yung pamumuhay natin, hindi tumigil si Jesus Christ to share the gospel in all His life. That is the fullness of His ministry. Wala nga siyang bahay, wala siyang mahigaan. Diba? Foxes have holes, birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay down His head. Kasi nga, hindi niya kailangan ng bahay para ma-fulfill ang iniutos ng Ama sa Kanya. Ano sabi niya? Ang pagkain ko ay sundin ang kalooban ng Ama. Diba? That is His food. Just to fulfill the will of the Father in His life. So I don't need houses para may matulugan ako.
I just need to keep on living in the passion, in the purpose of God the Father in my life. So pag na-achieve natin yung full measure na yon, do you think mag-aaway-away tayo? Do you think magiging tamad tayo? Do you think we will just be careless about what happens every day? That we will just work day in and day out? Kita nyo? Biglang nag-iba yung perspective natin only if we live Christ. Only if we show the image of Christ. Then we will start seeing each other in a different way. Na hindi kayo iba't ibang fellowship or group of churches. Isang katawan tayo kay Kristo, hindi ba? Yun yung pinaka-last na verse. Dahil tayo ay katawan ni Kristo. Hindi pwedeng maghiwa-hiwalay ang katawan. Sinabi ko na to, I preach this sa Kabangkalan and I preach this in Macau, and I believe you need to understand also. When you come to church, what we bring in the church is our own name. Our own surname. I don't know kung Christian yung mga family niyo doon sa Philippines. Pero pag nagsimba tayo, yung pangalan natin yung dinadala natin. Hindi yung pangalan ni Jesus Christ. So when we come to church, kaya marami nag-aaway na churches. Di ba? Kasi pamilya. Meron nga tinatawag na family church. Kasi yung dominant sa church na yun, isang family lang. Siya yung nag-donate ng upuan, ng projector, kaya pag nag-away, biglang amin na yung upuan, dalhin na yung projector, walang natitira. Kasi lahat ng donation kanila. Kasi nga, sa pangalan nila. Hindi sa pangalan ni Kristo. So we fail to understand what church is all about because we lift up our own name. Oh, ang ganda ng ginawa ng Panginoon, ginamit si Apostle Paul, na kung may isang bagay, i-describe niyang church is the body. Ang body is not us. When I say ang body is not us, ang totoong ikaw, yung nasa loob ng katawan. Tama. Pag namatay ang katawan, iiwan mo yan. Pero mananatiling ikaw. The soul, the you, vessel lang yung katawan. Oh, anong ginamit ni Jesus Christ na object lesson? Katawan tayo ni Kristo. Ang vessel na magpapakita ng Jesus Christ, tayo. But we neglect to understand that. So we have to understand na hindi magkahiwalay ang katawan. Tingnan nyo ha, illustrate ko. Anong apelyido yung hindi ko kakilala? Yung taga ibang church na lang. Oh, ito. Anong apelyido niyo po? Lorica. Okay. Certeza. Okay. Certeza, Lorica. Isang simbahan. Okay? Isang simbahan kayo. Nagsimba kayo. Pareho kayong mga server sa church. Nagsiserve ang kamay, di ba? Kanan ang Certeza, kaliwa ang Lorica. Biglang tinamad ang isang kamay. Sabi ng Lorica, ayoko makita ang Certeza. Ayokong gumalaw. Sabi nung isang kamay na Certeza, buhatin natin yung kaldero. Kaya ng isang kamay? Hindi. Kakayanin pero mahirap gawin. Kasi ang dinala ang apelyido. Ayoko sa Lorica, ayoko sa Certeza. Anong? Isang katawan kayo? Hindi. Isang katawan. Pero nag-aaway ang dalawang kamay. Kasi ang dinala ang apelyido at pangalan nila. Kuhanin nyo? Nakalimutan nyo na hindi kayo Lorica at Certeza. Kristo kayo. Katawan ni Kristo. Representation ng reality ni Kristo. So the moment we change the perspective na hindi pala pangalan ko ang dinadala ko sa simbahan, ang pangalan ni Kristo, do you think there will be a church na mag-aaway? No. Ang ganda-ganda ng simbahan. Kung ang bawat Kristiyano na pumapasok doon, ang dalang pangalan ay hindi apelyido nila.
kundi ang pangalan ni Kristo. Kasi pag umupo na kayong ganyan, kahit paborito nyo pa yung upuan na to, hindi nyo titingnan yung nakaupo, akin yan. Diba? Diba? Opo. Ganun tayo eh. Alam ko meron kayong mga paboritong pwesto. Oh. Diyan sa kabila, ang CBC, di ba? Pag pumasok yan, may alam na kayo. Hindi, kuwan yan. Pwesto ni Juan, huwag ka nang upo. Para ba meron nang nakapirma dyan? Na kapag inupuan mo, kasalanan mo, ba't umupo ka riyan? Tapos pag dumating yung nakaupo, bilang tititigan. Akin yan. Kasi pangalan mo. Pero kung si Kristo ang dala mo, kahit may umupo, ay, hayaan mo na. Oh, bisita naman natin yan. Kaibigan naman natin yan. Nag-iiba yung ugali natin. Nag-iiba yung pananaw natin. So gusto nyo mag-iba yung pananaw nyo? Palitan nyo yung mga mata nyo. Mata ni Kristo. Puso ni Kristo. Pagmamahal ni Kristo sa bawat isa. So the next time you see each other na ganito, nag-gather, anniversary na isang church, I know, you invite each other. Ang gandang tingnan. Pero you will not brand yourself as CBC, as Global Harvest, or any other church filled crystal. Crystal kami, CBC kami. No. You are one in the Lord Jesus Christ. Amen. Hindi ko na tinitingnan yung outline. Tama na yun. Okay na message, di ba? Naintindihan nyo na, di ba? O hahabaan ba natin to? Maiksiin ko na lang. O. Ang aim kasi, ito, sa sanctification, set apart, may tatlong process. May tatlong, mukha ang sanctification. Positional, progressive, and perfect. Pag sinabing positional, di ba sanctification is set apart? Yung positional is, nung tumanggap tayo sa Panginoon, automatically, God has set us apart from the world and become one in the Lord. So, ang position natin, narito na tayo sa family of God. Yun nga yung sinasabing born again kay. Hindi ka na sa mundo. Nandito ka na, ipinanak sa pamilya ng Diyos. So, isa na tayo sa family ng Panginoon. And then, progressive sanctification is, that is the process. Kasi yung perfect sanctification, mangyayari yon kapag dumating na si Jesus Christ. Hindi na tayo magkakasala nun eh. Kaya tinawag na perfect sanctification. But in between, positional and perfect is the progressive sanctification. Ano yung progressive sanctification? Yun yung pamamaraan na maglilingkod ka sa Panginoon kasi sa paglilingkod mo, ikaw ay lumalago sa wangis ni Kristo. Alam ba ninyo ang inyong paglilingkod is designed for you to grow into the image of Christ? Amen. Walang ibang purpose ng Panginoon sa paglilingkod natin, sa pag-share natin, sa ginagawa natin araw-araw, sa pagtatrabaho natin, kundi maging kawangis ni Kristo one day. So kapag tumanda ka, huminsan kasi, ang tagal-tagal na natin sa ministry, tapos may mga baguhan na dumating. Sabi nung matatanda ganito, kayo naman. Have you ever heard that? Kayo naman. Tapos na kami riyan. Kailan kayo natapos? Sino nagsabing tapos na kayo? We have just made a declaration na ayaw nyo nang maglingkod sa Panginoon. Ayaw nyo nang lumago sa wangis ni Kristo. Yun ang ibig sabihin nun. Kapag sinabi nyo sa mga bagwa na, kayo naman, tapos na kami riyan. No, you have declared, I will stop growing. And when you stop growing, what happens to you? You will become judgmental. Ikaw na yung magiging critic ng mga bago. Na instead, tulungan mo siyang lumago kay Kristo, ikaw na yung sumasaway sa kanila na akala mo sila ang pasaway. Pero actually, ikaw ang pasaway. Kasi nga, wala ka nang ginagawa. Ang binabantayan mo lang ang kanilang mga pagkakamali. Na ginawa mo naman, noong mga panahon, ganun din yung stage of growth mo. Pero ang ganda lang noon, nung ikaw yung nandun sa ganung stage, merong tumutulong sa'yo na lumago ka kay Kristo. Pero nung dumating ka na akala mo lumago kay Kristo, ikaw ang naging judgmental na instead tulungan mo silang lumago kay Kristo, ikaw pa nag-judge ngayon sa kanila na hindi dapat ganyan, hindi dapat ganito. Ang dami mong alam na kasalanan. You see that? So when we start serving, remember, we serve to grow into the image of Christ.
Kapag nakalimutan natin yung purpose na yun, bakit ako nagpipreach? So that I will grow into the image of Christ. Hindi ako nagpipreach dito para ma-impress kayo. Para malaman yung, ay, nag-aaral ako. Para malaman yung talagang nag-aaral ako. Talaga nag-aaral ako. But not for myself. Nag-aaral ako kasi gusto ko maging kawangis ako ni Kristo. Amen. Hindi para ma-impress kayo, ang galing-galing ko mag-preach. Kung ganun lang naman ang aim ko, ba't nandito ako? Ang dami namang avenue na pwede ako mag-preach na mas marami makikinig sa akin. Kung pang magpapa-impress lang ako. Hindi. Nandito ako because when I preach, I know I am growing into the image of the Lord Jesus Christ. Amen. And when I help someone who is struggling in his Christian life, I am also growing into the image of Christ. So that this person will also grow into the image of Christ. Tandaan ninyo, hanggat hindi dumarating si Jesus Christ, walang nakarating sa kanyang standard of perfection. We keep on growing. Hindi tayo humihinto. Yun yung in-between ng positional sanctification at saka ng perfect sanctification. So hanggat nandito tayo, may edad na tayo wala, tumatanda ka man o hindi, paurong ka mang tumanda, sana wag naman. The ultimate goal is to conform into the image of Christ. Now, you know, can you see the picture? Kaya ang ganda sana kung may projector kasi talagang pinagtsagaan ko yan. Nung nagsimula po tayo, we are babies. And then someone took care of us. Sino sa inyo na baby kayo, alam nyo na yung ginagawa ninyo? Wala, di ba? O, lahat tayo, nung lumabas tayo, ang hindi marunong umiyak, pinaiyak. Tama? Yung hindi humihinga, talagang pinapalo ng doktor para lumabas yung sound sa atin. Except kung deaf po tayo. Wala talagang lalabas yan. Pero, lahat tayo, isang sound lang ang lumabas sa bibig natin nung ipinanak tayo. Uha. Diba? In-explain pa nga yan, ang meaning ng uha is God. Yahweh. Yeah. The word uwa is the breath of God. The first sound that came out of your mouth is the name of God. Grabe, no? Amen. Pero hanggang doon lang. Wala naman nung lumabas dito, sabi ng doktor, ito na, lumabas na. Oo nga, Dok, lumabas na ako. Walang gumagano'n na bata. Pag may gumano'n na bata, hindi ka normal. At saka wala ka. Sino sa inyo pinanganak kayo, bigla kayo tumakbo? Can you imagine that? No one. So, tinuruan kayo ng parents inyong magsalita. Lahat tayo tinuruan tayong magsalita. Ano ang unang salita na tinuro ng parents inyo? Mama. Anong unang word na lumabas sa inyo? Papa. Okay. Sabi ni Mama, Mama. Sumagot ang bata, Papa. Palaging Papa, di ba? Pilitin man natin hindi namin alam bakit Papa yung sinasabi ng bata. Pero ganun talaga eh. Tinuturo natin yung gusto nating itawag nila sa atin. So we learn from that word. And then sa first step, hindi naman tayo tumayo bigla eh. Pag sabi ng nanay mo, tumayo ka, bigla tumayo. Walang ganon. Kinuha ka, pinatigas yung yung tuhod mo. Di ba? Tinitingnan kung kaya mong tumayo, inaakay ka ng parents mo, at nung nakita lang kaya mo nang maglakad, nilalagay ka sa stroller, hinahawakan ng kamay mo, hanggat natuto kang maglakad. Wala namang lumabas dito na marunong na maglakad agad. Like a parent, dapat ganun din tayo sa mga bagong ipinganak kay Kristo. Turuan ng basic, akayin ng tama hanggat matuto sila. Kung paano naging pasensyoso ang parent natin, sa atin dapat ganun din tayo sa mga bagong Kristiyano. Alam niyo kung anong problema natin? Bagong tanggap. May mga bisyo. May bisyo yan eh. Bagong tanggap. Ang katakatakan, tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon may bisyo ka pa rin. Pero actually may bisyo kayo. Alam niyo anong bisyo niyo? Magbantay. Magbantay ng kapwa niyo Kristiyano. Yun ang dapat yung tanggalin na ugali niyo. Masamang bisyo yan. Mas masama pa yan sa droga. Nakakasira ng buhay kasi yan eh.
Saan ba na-Istanbul yung mga maliliit? Sa mga nagbabantay. Na-offend. Okay lang na ma-offend yung mga bago kasi bago nga. Kaya nga bata matampuhin. Pero ang tagal-tagal mo na sa simbahan, matampuhin ka pa rin, hindi na tama yun. Diba? Normal sa bata ang magtampo. Pero kung tayo ay lumago na sa Panginoon, matampuhin ka pa rin, hindi na tama yun. Dapat ka ng tamaan. Nang galit. Ang tanda-tanda mo na kaya, ang tagal-tagal mo na sa simbahan. Hindi ka naman nagbabago. Magtanong na kayo. Ang tagal nyo na sa simbahan, hindi kayo nagbago. Ligtas ba ako? Kasi ang tunay na Kristiyano, sa tagal niya ng Kristiyano, dapat may pagbabago kahit konti. Nakakita na kayong bata hindi tumubo? Hindi lumaki? Kahit unano, lumalaki. Lang konti. Diba? Pero hanggang ngayon, baby pa rin yung mukha ninyo. Mukha lang. So we have to grow. That's the normal way. So you have to be growing in conformity to the image of the Lord Jesus Christ. This is the ultimate goal ng church. Imagine talaga kung ang lahat ng pumapasok sa church, ang aim is maging Jesus Christ. Diba? Pagpasok mo pa lang, let's say, ang aim ng lahat ng nandiyan sa loob, pagpasok mo pa lang, okay, bago, hello po, kumusta po kayo? Wala mang Islam. I think yung bisita nyo, matagal makakaupo kung puro Jesus Christ ang masasalubong niya. Bakit? Walang gustong magni-neglect sa bisita. Diba? Tuwang-tuwa. Kayo lahat kayo, ay ano, ako siya ganito, ganyan-ganyan. Before yan makaupo, pagod na. Pero tuwang-tuwa siya. Tapos sasabihin niya, babalik ako sa church na yun. Ang tagal kong nakaupo. Dahil tuwang-tuwa sila sa pagtanggap sa akin. You will make an impression that this person will feel the Lord Jesus Christ in the way you treat them. Sa pag-welcome pa lang yan, ha? How much more sa paglilingkod? Diba? May kumanta. Ang ganda ng boses. Ay, kapatid, maganda pala yung boses mo, hindi namin alam. Pwede kang maglingkod sa choir. Dapat natutuwa ka. Hindi ang ganda ng boses. Mas maganda pa yung boses ko. Maghintay kapag ako nag-special number. Ganon? Ganon si Jesus Christ? Diba? May ganon talaga, diba? Kapag merong magaganda ko, natitreten agad. Uy, nako. Dapat hindi ako matalo nito. Magbubulog din. Ako yung mga special number sa sunod, papakita ko sa kanya mas maganda yung boses ko. Ganun ba si Jesus Christ? Sa singing pa lang yun. Gusto yung isa-isay natin. Hindi na. Naintindihan yun eh. Diba? Kapag nakaupo kayo riyan, may natutulog. Anong gagawin ni Jesus Christ? Sige, matulog ka lang. Ganon? Pagod na pagod kayo lahat. Naintindihan ko naman kayo. But do you think Jesus Christ will be pleased with that? Tutulungan mo siyang makinig. Tutulungan mo siyang lumago. Hindi pagalitan. Hindi ko konti. Uy, makinig ka. Okay. Sabi ko, bibilisan ko eh. So you see, ito yung pinasa ko kanina. Until we all reach unity in the faith. Hindi huminto rin eh. Yung verse, di ba? And in knowledge of the Son of God. And become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Whole measure of the fullness of Christ. Yun yung sinabi niya. Ito yung next na verse. Sa last verse ito. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Look at the last verse. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become
in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. In every respect mature. Ganda, no? In every area mature. Now, ang maturity ba dapat sa church lang ini-express? Hindi. Saan ka man pumunta, yung maturity na yon, dinadala mo. Nung bata ako, hindi rin ako mapakali. Nakikita ko yung anak ni John Hope. Mas maliksi siya siguro kaysa sa akin. Ewan. Pero ang alam ko, may ADHD rin ako eh. Oo, sinasabi ng mga associate ko. Sabi na, boss kasi tawag na, boss. Obvious na obvious, may ADHD ka nung maliit. Hindi rin ako mapakali actually. Ang tawagan ng teacher ko sa akin is, kiti-kiti. Akala ko dahil pinaglihi ako ng nanay ko sa goto. Yung kumukulo. Oo, hinihintay niyang talagang kumulo. Tama ba ate? Kumukulo. Doon niya yon kakainin. Yung kumukulo. Oo. Kaya sabi nila, hindi talaga humihinto na gumagalaw. Kiti-kiti nga daw ang tawag sa akin ng teacher ko eh. But, when you grow up, what happens? Do you think ganun pa rin ako? Hindi. I learn to behave properly. Depende kung nasaan ako. Noon, kapag mapasok ko ng immigration, kinakabahan ako. Maho-hold ako kasi ilang beses talaga ako na-hold, kinwestiyon. Pinapapasok naman. Pero ngayon, dahil sabi ang tanda ko na, i-hold ako, wala akong paki. Kasama na pala sa confidential kapag wala ka ng paki. Tinitingnan ko yung immigration sa Philippines. Ayaw tumingin sa akin. Noon ayaw kong tumingin sa di ba? Nakakabahan ka, di ba? Ito na. Pipiliin mo yung mukhang mabait. You know that? Saan kayong mabait dito? Ay, ang bibilis doon ako pipila. Gusto mo lang, ay dito! Ay dito! Ito yung matapang. Tapos biglang, opo. Ilang araw ka ron. Patay ng ticket mo. Hindi ka sumasagot kasi alam mo matagal ka ron. Oh, ba't ang tagal mo ron? I-invite po ako ng ate ko. Yun yung sinasagot ko. Maraming tanong. Pero pinapapasok. Kaba-kaba. Dito sa Hong Kong, talagang hinold ako. So, 2 buwan yun eh. Yung bagong lipat sa Siungshawan. Nagtaka yung immigration dito. Ba't 2 buwan ako rito mag-stay? I don't know with my sister. Oh, sabi ko, wala akong tatanong. Gusto niya akong mag-stay. You ask my sister. You ask my brother. Talagang tinawagan yung kapatid ko. Kung totoo nagtatrabaho doon sa airport. Oh, wala siya na. Sa Philippines siya noon eh. So yung kapatid ko na lalaki. Nung tinanong, in-explain nung kapatid ko. Okay. Kinakabahan ako noon. Ngayon hindi. Pagpasok sa Pilipinas, ganun talaga eh. Good afternoon. Talagang ginagano ko yung immigration officer. Good afternoon. Hindi tumingin, simula. Tumitingin ko. Ang bilis eh. In seconds talagang hindi na talaga. Pag ganun sa akin, hindi tumitingin. Thank you. Ginano ko talaga. Wala, hindi tumingin. Tumingin yun. Pagdating dito sa Hong Kong, ganun din. Tinitingnan ko ganyan yung immigration officer. Sige, i-hold mo ko. Talagang nilalagay ko sa isip ko. I-hold mo ko. Hindi ako takot, bahala. Ganun ako sa kanya. Inano niya lang ganyan. Sabi niya, remove your... Yun lang, tanggal. Picture agad. Seconds ulit. Sabi ko, ang bilis naman. Gusto ko i-hold mo ko. Kapag matanda ka pala, nawawala na rin yung kaba mo. Oo, matanda ka na eh. Kakabahan ka pa. Nag-iiba rin yung demeanor mo. Kasi yung confidence mo, lumalaki na rin. Oo. Ano bang mawawala sa akin pag pinauwi ako? Wala. Actually, kapag tumatanda ka, yung pinaka-best na lugar na gusto mong puntahan, yung bahay nyo. Alam mo, tumatanda ka na kapag feeling mo, gusto mo nang umuwi palagi. Oo. Di ba? Naglalakad kayo. Biglang, ang tagal-tagal na, uwi na tayo, pagod na ako. Yung unang gumaganon sa grupo, matanda na yun.
Mabilis mapagod eh. Gusto mo magpahinga. Di ba? Pero yung mga bata, gusto pa mamasyal. Hindi, mamasyal pa tayo. Sabi ng matanda, hindi, uwi na tayo, pagod na tayo. Oh. You're getting there, in short. Tinatamad na kayo. Ngayon talaga, pinipilit ko na lang yung sarili kong maglakad. Pero kailangan ko maglakad for health reason. Paano ko maglalakad dito sa Hong Kong? 10 degrees. 11 degrees. Pag lumabas, bigla ako nalungkot. Kasi sa Pilipinas mainit, sabi ko sa asawa ko, nalulungkot na ako dito. Bakit? Sabi ko, lamig-lamig, hindi ako makalabas. Gusto ko na umuwi. Kasi doon, anytime makakalabas ka, mainit naman kasi. Dito talagang ninig-ninig ako, nararamdaman ko. Sabi ko, gusto ko na umuwi, nalulungkot ako. Oh, kayo. Gusto niyo mauwi, hindi kayo makauwi, may kontrata kayo. We do not compare maturity to compete, but our maturity must complement to complete each other in Christ. Okay? Ang tunay na lumago kay Kristo, hindi po nagko-contest. Ginagamit na yung differences na to help one another so that we will conform to the image of the Lord Jesus Christ. So, principle. Mabilis lang to. First principle, grow in the character of Christ. Ano sabi sa verse 2? Be completely humble and gentle. Be patient, bearing one another in love. Ano ba si Jesus Christ? Jesus Christ is the epitome of humility. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but took upon him the form of a servant, and being found in fashion of man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death on the cross. So kung meron pang epitome ng humility, si Jesus Christ yun. At kapag sinunod nyo yun, you are conforming to the image of the Lord Jesus Christ. Yung sinabi ni Apostle Paul, you're a church, the first thing that should be developed in your character is humility. Kasi by nature yung tao mapagmalaki. Pasikat. Gusto makilala. Di ba? Yun yung nature natin. Sabi ni Jesus Christ, that should not be. If I am living in you, the first character that must be developed in you is humility. So grow in that character. Be gentle with one another. So on and so forth. Church life is about growing relationship. We are always dealing with different kind of people. Adjustments must be made. Kailangan natin mag-adjust. Hindi sila mag-a-adjust sa atin. Kung tayo yung mature na sinasabi, yung mature actually yung nag-a-adjust. Hindi ba? Hindi ang bata ang mag-a-adjust sa'yo. Kapag tumakbo ang bata, sabi mo, bahala ka, tumakbo ka yan. Oh, anak ng amo mo. Gusto mo pa-uwi ka agad? Sige, huwag kang mag-adjust. Oh. If you want to keep up with them, you have to adjust. The same in the church. It's the mature who should adjust to the immature. Immature nga eh. Anong may expect mo sa hindi pa mature? They are immature because hindi dahil talagang immature sila in a sense na masamang pagka-immature. Bago kasi. Bago. Like for example, may pumasok sa inyo. Oh, kayo lahat dito, gaganda ng forma nyo. Kung sa Pilipinas kayo, pag pumasok sa church, may naka-shorts na babae. Let's say naka-pedal, naka-t-shirt. Titingnan lahat yan. Ba't naka-t-shirt to? Ba't naka-pedal to? Tapos, sasabihin na taga-church, sa susunod mo kang mag-pedal. Magpalda ka. Eh, kabago-bago, walang alam mo. Why would you demand something na naintindihan mo, pero siya hindi niya naintindihan? In order for you, na gusto niya magpalda later on, let her go first. Mag-grow muna. Huwag mong pipilitin. Kaya yung iba, ayokong bumalik dyan. Hindi nila alam kapag napapalda ka, allergy ka. Di ba? Kaya may reason ng mga tao kung minsan bakit may palsa nila sa damit. So kung immature pa siya, hindi pa niya naunawaan, tapos i-demand mo siya ng something na ginagawa mo na matagal sa buhay mo, then ikaw ang dapat sisisihin nun. What would you do para mag-conform siya sa standard? Kasi may kanya-kanyang standard yung church eh, na dress code. Let that person grow first. Kasi pag nag-grow yun, kahit hindi mo siya pagsabihan, ay, ang ganda pala ng nakapalda, ang ganda pala ng nakabistida, siya na mismo magsasabi, next Sunday magbibistida na ako para sa Panginoon. Kasi, alam niyo may ibang
pumupunta rito, doon, stricto. Stricto ha? Pagdating dito, wild. Bakit? Kasi they were tired of rules. Kasi para sa kanila yung church na rules lang. Hindi na pa, meron talagang nakilala nung bagong pastor pa lang ako, ayaw mag-church. Kasi ang pangintindi niya sa church, kasi sa parents niya, grabe magliman, puro rules lang ang church. Pero sa labas, okay kami. Mag-usap kami about Christ, about Christianity. Christian siya. Pero ayaw niya mag-church. Kasi pastor, sabi niya, hindi ko na i-mention. Baka meron kayong background na gano'n din na school. Anyway, yung puro rules, pastor, puro number. Lahat ng ginagawa ko, dinumero. Kaya ayaw ko sa church. So, naging negative yung connotation niya sa church. Kasi nga, meron ka nang kuminsan na church. Na pag pumasok ka, hindi pa nakakaunawa, biglang sabihin, ganito ka, ganito. Ayaw ko nang bumalik dito. Kasi nga, nag-demand ka ng isang bagay na hindi niya naunawaan. So let that person grow first. Into maturity. Kasi pag nag-grow yun, kahit hindi mo na pagsabihan, siya na mismo ang magkukusa kung anong dapat niya gawin. Nag-grow na kasi. Okay. Then, Give priority to work with each other peacefully. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. if you are a mature believer, you always look for what makes of peace. Hindi ka naghahanap ng away. Tama ba? Yes. I know nagluluto rin kayo sa, I think halos kayo lahat kumakain sa church, right? Meron din kayo mga assignments. Tama? Nagluto kayo. Biglang may pumansin sa niluto nyo. Anong gagawin nyo? Saan siya? Saan siya? Saan siya? Saan yun? Saan yun nagsabing maalat yung niluto? Ha? Naghahanap agad ng away. Diba? Ganon tayo. Pag may napansin sa atin, yun agad yung ugali natin, parang pamumukha ko sa kanya, ang ganda, ang sarap ng luto ko. First time may nagreklamo sa luto ko, parang ganon, di ba? Oh. Ano sabi dito? You keep the unity of the Spirit in the bond of what? Of peace. A mature believer in the Lord Jesus Christ always look for peaceful transactions. Hindi naghahanap ng away. Tayo mga Pilipino, mga palaban tayo. Alam ko yun. Pilipino yun. Kristiyano tayo. We look for what works for peace. Last, guarantee the truth must be spoken with love. Ito, kailangan natin ma-develop to. Sabi niya rito, oh, Instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. Mature people are not afraid to speak the truth in love. kung tunay kang mature na Kristiyano, hindi ka mag-aatubili na pagsabihan ng isang tao na may pagmamahal. Paano mong gagawin yun? Hoy, mahal kita, kaya sasabihin ko sa'yo, ganito ka, ganon. Oh, pahihiya mo siya sa maraming tao? Hindi. Bubulungan mo, kapatid, may concern ako, pwede kita makausap pagkatapos ng service. Ay, dalawa na. Oh. I remember one time when I was in Bible school. First year ako. Merong isang taong lagi ako tinutugso sa Bible school. Kahit anong gawin ko, talagang lahat ng ginagawa ko, may nakikita siya. Naiinis ako. Sabi ko, bakit ako napapansin ito? Tapos binigyan ako ng preaching assignment sa prayer meeting namin sa whole classroom namin. We're more than 100 first year students. So prayer meeting, sabi ko, pagkakataon ko na to. Talagang sinabi ko yun. Nakaupo sa harap. Talagang nakaupo sa harap. Andito ako, nandiyan. Bawat sabi ko, tinitinan ko siya. Talagang tinitinan. Talagang parang ginamit yung Bible na pang ganun lahat, araw, saksak, lahat, hanggat napansin niya, parang ako tinitira niya. Nakayuko na lang. Talagang yumuko na siya sa kahihiyan. Kulang na lang talaga sabihin kong pangalan niya kasi. Sabi ko, pagkakataon ko, yari ka sa akin. Umuwi ako sa room namin. Tapos sabi ko, I describe it in law, of course. Gawin natin Tagalog. Sabi ko sa Tagalog na lang. Kasi,
hindi mo ma-describe yung mukha niya sa iyak. Talagang sinisigaw ko yun. Sa Ilonggo, tikman, igo. Eh, narinig ako ng roommate ko, na third year na. Sabi niya sa akin, pag lights off mamaya, gusto ko kitang kausapin. Okay, kuya. Sabi ko, walang problema. Tuwan-tuwa ako eh. May tinamaan sa preaching ko eh. Nung nag-lights off na, sabi niya, narinig kita na sabi mo, lahat ng puntong preaching mo, pinatawa mo sa kanya. Oo, kuya. Talagang namumula siya. Talagang pawis na pawis eh. Proud na proud eh. Sabi niya, tandaan mo ang salita ng Panginoon, hindi ginagamit upang pangtira sa isang tao. Bigla ako naiyak. Ako ang biglang natunaw. Ganun po ba, kuya? Oh. And I learned that, I'm so glad I learned that, na first year pa lang ako. Wala pa akong church na hinahandog. Doon pa lang ang first time. Tuwang-tuwa ako na may tinira ako sa Bible. Pero sabi ko sa that night, sabi ko, kuya, from now on, I will never use the Word of God to intentionally use it para tirahin ang isang membro. That's a great lesson for me. Ang naging lesson, no? Hindi ko gagamitin ang salita ng Panginoon upang ipangtira sa aking kapatid. And I became true to that promise until now. I just preach the word. No more, no less. Kung tinamaan ka, hindi ako yun. That's the working of the Holy Spirit already because I never intend na tamaan ka. Alam ko, ang dami tinamaan ngayong hapon. Diba? Tinamaan kayo, diba? Hindi ko naman kayo kikilala. So I'm safe. Diba? Open rebuke is better than love carefully. Anin mong sikretong pagmamahal. Eh, hindi niya malalaman yun. Sabihin mo na mahal mo siya. Open rebuke is better than secret love. Faithful are the wounds of friends than the kiss of an enemy. The kiss of an enemy is deceitful. Ganda-ganda sa harap. Sister, ganda-ganda mo. Diba? May mga ganong Kristiyano. Ang ganda-gandang bumati, ang ganda-ganda ng harapan, pero pag nakatalikod, baho ng paho. Hindi ng toothbrush, baho ng hini. Ay, naku. Oh, tama na. Tawa na kayo ng tawa. Close na tayo. Oh. Church is about relationship. Remember that. It's not about us, it's not about you, it's about the Lord Jesus Christ. So when it's about relationship, sigurado na dapat mag-grow tayo sa relationship na yan. Mature relationships work to make peace and harmony. Di ba ang ganda? Kaya nga, sa quad talagang pinipilit na may harmony. Different voices, pero ang gandang pakinggan kapag may harmony. Ganon yung church. Kapag narinig tayo, pag nakita tayo, ang ganda naman nun. Ang ganda ng church na to. Diba? Tuwan-tuwa tayo pag nakakarinig tayo ng kanta na na-harmonize talaga. Nakaka-bless, diba? Pero pag kumanta na, may kanya-kanyang boses, bahala ka, basta ito yung boses ko. Yung nagpapataasan, anong tawag? Sapawan. Yan. May sapawan ba sa church? We harmonize. Kaya pa, pakinggan mo eh. Yun yung sinasabi palagi sa amin ng teacher namin. Listen to your, kung pareho yung voice quality ninyo, ang volume nyo pareho. Hindi na kapag naramdaman medyo nagsisiro, bigla mong lalakasan. Akala mo, ang galing-galing mo na. Hindi mo alam, lalong pumapangit pag nilalakasan mo. Kasi bigla kang magiging dominant sa lahat. Pag-pray mo na lang, na bumalik siya sa tamang tono. Wala ka naman magagawa eh, sintonado. Di ba? What if nakalimutan niya lang? Hindi naman isasali ng choir director niyo sa choir kung hindi marunong kumanta, di ba? Oh. We harmonize. We don't look for trouble. Ang hirap no kapag sa church may talagang isang naghahanap ng problema. Kung hindi naghahanap ng problema, siya yung gumagawa ng problema. Hirap nun. Then you're not living church. You're living on your own. And the last one there is, loving relationships are indication of mature ministry. Pinapakita natin yung maturity natin kapag
pinaiiral natin ang pagmamahal sa bawat isa. Yun naman si Jesus Christ. Imagine 12 disciples ni Jesus Christ, iba't ibang personality. Pinagalitan niya ba si Peter? Sinasabihan niya ba si Peter ba, oy, Peter, ang daldal-daldal mo. Hindi ka pwedeng tumahimik, Peter. Ganon. Diba si Peter ang palaging impulsive? Palaging sumasagot. Oh, kapag nakita niya si Judas, sinasabihan niya ba si Judas, Judas ka, isang araw alam kong gagawin mo sa akin, tumahimik ka, Judas. Ginagano niya ba si Judas? Oh. At iba pa mga disciple na nandun, ginaganon ba ni Jesus Christ? No. In a loving way, He rebukes James and John about their pride. In a loving way, yung pagka-impulsive ni Peter, dinil ni Jesus Christ according sa kanyang personality. Even Judas, for the last moment, Jesus Christ is trying to redeem Judas. Kaya lang, decided na si Judas sa Last Supper. At the last moment, talagang ginawa ng Panginoon na lahat-lahat. He never gives up on anyone who needs to grow to conform with His image. He never gives up on you. He never gives up on you. We are who we are because Jesus Christ never gave up on you. Never gave up on you. So kung hindi siya nag-give up sa inyo, why give up on others who are growing in their faith in the Lord Jesus Christ? So walk worthy in the faithfulness of God in our life by not giving up on someone who wants to grow in the Lord Jesus Christ. Be a blessing to others by walking worthy of that calling. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you for the day. We thank you for the message, the rebuke, the reminder, the exhortation. And I pray that the Holy Spirit will be the one to process that into our minds and our lives. And Lord, may our lives be inspiring because we live Christ and not ourselves. And in this life, we give honor and glory to you. Thank you, Lord, for answering this prayer. For we commit and we ask all these things. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen.